Good morning everyone. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 19 November 2023. Nandito na tayo sa unang Kronika, chapter 2, ang lahi ni Judah. Guys, ako lang ba ang nagtanong kahapon kung saang lahi si galing? Kasi binalikan ko talaga. Tingnan mo, nilagyan ko siya ng question mark. Nasaan na ba? Nilagyan ko siya ng question mark ko. Kasi, binalikan ko kung saan galing mula kay Adam. Tapos, hindi ko talaga makita yung CR. Tapos, ginogel ko guys, talaga palang wala. Parang sumulpot lang siya na. Siguro, baka may ibang baka yung sa anak ba ni Keturah. Di ba, hindi naman binabanggit yung mga anak ni Abraham kay Keturah, 6 yun. Baka lang ha. Kasi ginawa naman tayong manghuhula nito. Kasalanan nga ang umano sa manghuhula. Ito naman, yung writer ayaw naman sabihin kung saan galing yung seer. Okay. Andito na tayo pero kayo na rin guys, mag-review na rin kayo kung basahin nyo ulit kung saan ba talaga galing si seer. Yung lahi ni seer, kung kanginong anak ba siya, kung kay Abraham ba siya o sa iba pa sigurong mga kapatid. Okay, nandito na tayo sa 19 November 2023, ang lahi ni Judah, unang Kronika chapter 2. Basa. Unang Kronika chapter 2 verse 1, ito ang mga anak ni Jacob, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon. Verse 2, Dan, Jose, Benjamin, Naphtali, Gad, at Asher. Ano yan guys, sa iba-ibang babae yan. Dalawa lang dyan yung kay yung sa totoong mahal ni Jacob. Sino ba yun? Rachel yata yun. Verse 3, ang mga anak ni Judah kay Batsua na isang Kaananita ay sina Onan at Sela. Ang panganay niyang si ay naging masama sa paningin ni Yahweh, kaya ito'y pinatay. For verse 4, sina Perez at Zerah naman ang naging mga anak niya kay Tamar na kanyang manugang, kaya 5 lahat ang anak ni Judah. Ina-allowed kasi sila noon guys na maraming asawa, kaya kita mo kahit yung mga lingkod nila, ginagawa nilang yung mga alalay ba ng kanilang asawa, binibigay na asawa sa kanilang asawa. Sa kanilang husband. Ay. Okay. Verse 4, sina Perez at Zerah naman ang naging mga anak niya kay Tamar na kanyang manugang, kaya 5 lahat ang anak ni Judah. Ang mga anak ni Perez ay sina Hezron at Hamul. Verse 6, ang kay Zerah naman ay sina Zimri, Etan, Heman, Kalkol at Darda. 5 lahat ang naging anak ni Zerah. Verse 7, anak ni Zimri si Carmi. Ang anak naman ni Carmi na si Akan ang nagdulot ng malaking kapahamakan sa Israel dahil sa paglabag sa utos ng Diyos na may kinalaman sa mga bagay na itinakdang wasakin. Verse 8, si Azarias naman ay anak ni Etan. Ang angkan na pinagmula ni David. Alam niyo guys, pag iniisip mo iilan lang sila noong araw. Tapos paano kaya tayo dumami ng dumami? Sa generation natin ngayon, di ba? Billion. Sila, iilan lang yung mga nakasulat dito sa Bible, kung tutuusin. Tapos napuno na yung buong earth. Sobra-sobra na sa tao. Ang angkan na pinagmula ni David. Verse 9, ang mga anak, baka katulad din tayo ni Seir, bigla na lang ding sumulpot. Bigla na lang ding sumulpot sa earth. Ang angkan na pinagmula ni David.
Kasi itong mga ito guys, talaga silang aanohan mo yung family tree nila. Pero pagdating kay si yun talaga ang malaking tanong, saan kayang family tree galing si Ang angka na pinagmula ni David, Unang Kronika, chapter 2, verse 9, ang mga anak ni Hezron ay tatlo, sina Jeramiel, Ram at Kaleb. Verse 10, anak ni Ram si Aminadab na ama ni Naason, isang pinuno sa lipi ni Juda. Verse 11, anak ni Naason si Salma na ama naman ni Boaz. Verse 12, si Boaz ang ama ni Obed na ama naman ni Jesse. Verse 13, ang panganay na anak ni Jesse ay si Eliab, pangalawa si Abinadab at si Simea ang pangatlo. Verse 14, ang pang-apat ay si Netanel, panglima si Radai, verse 15, pang-anim si Ozim, at pang-pito si David. Siya yung bunso. Pang-pito. Verse 16, dalawa ang kapatid nilang babae. Akala ko siya na yung bunso. Mayroon pa palang kapatid. Verse 16, dalawa ang kapatid nilang babae, sina Serbias at Abigail. Tatlo ang anak ni Serbias, sina Abisai, Joab at Asahel. Verse 17, ang anak naman ni Abigail ay si Amasa na ang ama ay si Jeter na isang Ishmaelita. Kapatid niya si Abigail. Familiar din to, di ba, sa atin yung Abigail? Si Serbias. Saan galing si Serbias? Basta kayo na magbalik, guys. Verse 16, dalawa ang kapatid nilang babae, sina Serbias at, oo nga pala. Kababasa lang eh. Babae pala yung Serbias, guys. Serbias at Abigail. Tatlo ang anak ni Serbias, sina Abisai, Joab at Asahel. Verse 17, ang anak naman ni Abigail ay si Amasa na ang ama ay si Jeter na isang Ishmaelita. So yun yung lahi na pinagmulan ng David. Tapos ang lahi ni Hezron. Verse 18, si Kaleb na anak ni Hezron ay nagkaanak ng isang babae kay Azba na ang pangalan ay Jeriot. Tingnan mo lang guys yung mga anak, yung mga pangalan ng mga babae nung araw. Hindi mo maano kung babae o lalaki ba. Hindi katulad sa panahon natin ngayon. Ma-distinguish mo talaga na babae siya. Okay, verse 18. Si Kaleb na anak ni Hezron ay nagkaanak na isang babae kay Azubah na ang pangalan ay Jeriot. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Jeser, Zobab at Ardon. Verse 19, nang mamatay si Azubah, napangasawa ni Kaleb si Ephrata at naging anak nila si Hur. Verse 20, si Hur ang ama ni Uri na siya namang ama ni Bezalel. Verse 21, nang si Hezron ay 60 taon verse 21 guys, pakisundan ng basa. Nang si Hezron ay 60 taon na, napangasawa niya ang anak ni Makir na ama ni Gilead. Take note guys kahit 60 years old na nung araw, pwede pang mag-asawa. Okay, verse 21, nang si Hezron ay 60 taon na, napangasawa niya ang anak ni Makir na ama ni Gilead. Naging anak niya si Sigob. Verse 22, na ama ni Jair, ang may-ari ng 23 lungsod sa lupain ni Gilead. Verse 23, ngunit kinuha sa kanila ni Gisor at Aram ang mga nayon ni Jair at ang Kinat, pati ang mga nayon nito, lahat-lahat ay 60 bayan. Ang lahat ng mamamayan dito'y buhat sa angka ni Makir na ama ni Gilead. Verse 24, pagkamatay ni Hezron, kinasama ni Kaleb si Ephrata, na byuda ng kanyang ama. Ano ba yan? Kasi noong araw guys, pwede nga kasi yon, magkapatid, magpamangkin, tapos ito naman, byuda ng kanyang ama. So, ibig sabihin, stepmother niya, naging asawa niya. Okay. Verse 24, pagkamatay ni Hezron, kinasama ni Kaleb si Ephrata na byuda ng kanyang ama at naging anak nila si Asor na nagtatag ng bayan ng Tekoa. So, anong tawag doon sa anak
yung anak ng ama niya, tapos anak nila ngayon, ano yan, pamangkin ng pamangkin niya kapatid. Ang dami kong tanong, malapit na pala matapos yung oras ko. Ang lahi ni Jeramiel. Basta kayo na lang din magbasa guys para maintindihan nyo mabuti yung mga family tree nila. Unang Chronicle chapter 2 verse 25. Ito ang mga anak ni Jeramiel, ang panganay ni Israel, sina Ram, Bona, Orem, Ozim at Ahayas. Verse 26, si Jeramiel ay may isa pang asawa na Atara ang pangalan, siya ang ina ni Onam. Verse 27, ang panganay na anak ni Jeramiel ay si Ram at sina Maas, Jamin at Ikir ang mga anak nito. Verse 28, mga anak ni Onam, sina Samay at Jada. Ang mga anak naman ni Samay ay sina Nadab at Abisor. Verse 29, asawa ni Abisor si Abihail at dalawa ang anak nila, sina Ahban at Molid. Mga anak ni Nadab, sina Silid at Apaim, namatay si Silid na walang anak. Verse 31, anak ni Apaim, si Isi at ang kay Is naman ay si Sisan na ama ni Alay. Verse 32, ang mga anak ni Jada, ang kapatid ni Samay. Magkaiba yung Jada at Jada guys ha. Verse 32, ang mga anak ni Jada na kapatid ni Samay ay sina Jeter at Jonathan, namatay na walang anak si Jeter. Verse 33, ang mga anak ni Jonathan ay sina Pelet at Zaza. Ito ang mga anak at salinlahi ni Jeramiel. Verse 34, ang mga babae lamang ang naging anak ni Sisan, ngunit siya ay may aliping Ehipsyo na Jerha ang pangalan. Verse 35, ipinakasal niya ito sa kanyang anak na dalaga at naging anak nila si Atay. Verse 36, si Atay ang ama ni Nathan at naaman naman ni Zabad. Verse 37, si Zabad ang ama ni Iflal, na ama ni Obed. Verse 38, si Obed ang ama ni Jeho, na ama naman ni Azarias. Verse 39, si Azarias ang ama ni Halis, na ama ni Elisa. Verse 40, si Elasa ang ama ni Sismay, na ama naman ni Salom. Verse 41, si Salom ang ama ni Jikamayas, na ama ni Elisama. Ang lahi ni Kaleb, mabilisan na guys. Unang Chronicle chapter 2 verse 42, ang anak na panganay ni Kaleb na kapatid ni Jeramiel ay si Mesa na ama ni Zib. Si Zib ay ama ni Marisa at anak naman ni Marisa si Hebron. Verse 43, ang mga anak ni Hebron ay sina Korah, Tapua, Rekem at Sema. Verse 44, si Sema ang ama ni Raham na ama ni Jorkem at si Rekem naman ang ama ni Samay at ang ama ni Samay. Verse 45, ang anak ni Samay ay si Maon na ama naman ni Betsar. Verse 46, naging asawang lingkod ni Kaleb si Eva at nagkaanak sila ng tatlo, sina Haran, Mosa at Gasis. Gasis din ang ngalan ng naging anak ni Haran. Verse 47, ang mga anak ni Jaday ay sina Jerjim, Jotam, Gisam, Pelet, Eva at Saaf. Verse 48, kay Maaka, isa pang asawang lingkod ni Kaleb ang nagkaanak siya ng dalawa. Sina Seber at Terhana. Verse 49, naging anak niya rito si Saaf na ama ni Madmana. Guys, pakisundan na lang ako. Nagmamadali na kasi ako kay nabubulol na. Verse 49, naging anak niya rito si Saaf na ama ni Madmana at si Seba na ama naman ni Makbenas at Gibea. Ang babaeng anak ni Kaleb ay si Aksa. Verse 50, ito ang angka ni Kaleb, si Hor, ang panganay na anak niya kay Efrata, naging anak naman ni Hor, sina Sobal na nagtatag ng lungsod na ng Jearim. Verse 51, si Salma na nagtatag ng Bethlehem at si Haref na nagtatag ng Beth-Gader. Verse 52, si Sobal ang ama ni Harol, ang pinagmula ng kalahati ng Menoho. Verse 53, kay Sobal din nagmula ang ilang angkang nanirahan sa lungsod ng Jearim, tulad ng mga Etrita, mga Putita, mga Sumantita, mga Misraita, mga Zorita at mga Estaolita. Verse 54, ang mga angkan naman ni Salma na nagtatag ng Bethlehem ay ang nito Fatita at Rotbit Joab at ang kalahati ng mga Manhatita at Zorita. Verse 55, ang angka ng mga eskriba na tumira sa Jabes ay ang mga Teratita, Simatita at Sukatita. Ito ang mga kinita buhat sa Hamat, ang pinagbulan ng angka ni Rekab. Bukas na itong chapter 3 guys, ang angka ni David. Bye everyone, God bless.